Mapagpalang araw po mga kapatid, mga kaibigan. Good morning Mindanao, Philippines. Salamat ug dako sa atong Amang Diyos dahil nakapagpatuloy pa rin tayo sa mga paglilingkod sa Kanya. Ang araw na ito, araw ng Sabado. Mga kaibigan, mga kapatid, ang mga politiko ngayon ay kinakabahan sila kung makaya ba nila agpangpangdaya gusto kasi nila nga dayain ang eleksyon. Hindi po ninyo alam. O alam ba ninyo na iyong mga lihim na dikta ni Satanas ay number 1 yung pagmumura, pagpangdaya, kasinungalingan, kaibigan, kapatid, kayong lahat na nandito, mga banal na mga espiritu, kayong lahat, mga butante. Street po tayo. Duterte. Huwag na natin iloklok yung mga taong mga mandaraya, mga taong mga magnanagaw. Alam na natin kung sino sila. Ang mga nakaupo sa administrasyon sa gobernong ito. Tulungan po niyo akong idalangin natin sa ating Amang may kapal na siyang makapangyarihan higit po sa lahat, na sana hindi mananaig ang mga lihim na dikta ni Satanas sa kaisipan nila. Naghari ngayon sa daigdig na ito ang mga lihim na dikta ni Satanas sa tao. Hindi po ba nagsabi ako sa inyo noong nakaraang taon pa na ang ekonomiya sa bawat bansa sa buong mundo ngayon ay nagsisibagsakan? Bakit po? Sapagkat ang ginawa nila, nagsihandaan sila ng mga kagamitan nila nga para sa digmaan. Ang bansang China, ang kanilang ekonomiya, nagsibagsakan na. Maraming mga hotel and restaurant doon sa China ay wala na. Nag-close na sila. Hindi lamang sa China, sa iba't ibang uri, sa iba't ibang dako ng daigdig na ito. Sapagkat matutuloy at matutuloy ang plano ng ating Amang Diyos na nasa langit. Nalilipulin niya ang lahat ng mga tao na gumagawa ng mga kasinungalingan, mga kasalanan at mga pangdadaya
Ano ang sabi ng ating amang Diyos? Ako ang nagplano at gagawin ko ito. At sinong makapipigil? Wala kahit isa. Ngayon, ang iba't ibang relihiyon dito sa ating bansa ng Pilipinas, patuloy sila na nagbabasa ng Biblia o Bible para makalikom sila ng mga maraming pera. Iyon ay isang lihim na dikta ni Satanas sa kaisipan ng tao. Kaibigan, kapatid, makinig kayo sa akin. Maraming mga relihiyon noong COVID-19 pa, maraming mga relihiyon na nagpapabaksin. Mga aktor, mga aktris, nagpapabaksin sila. Ngayon, tingnan yung mabuti. Ang kanilang kalagayan, ang kanilang mga mukha, nag-iiba. Dahil po sa virus na yan, sa vaccine na yan. At sinong kautusan na gumawa ng virus o vaccine? Kautusan ni Satanas. Sa pamamagitan ng Papa. Ano ang sabi ng Papa? Yung yumaon na Papa. Mabigat na, marami na ang mga tao sa buong mundo. Hindi na kaya. Sapagkat mabilis ang takbo sa pag-ikot ng mundo. Sino ang kausap niya? Yung mga bansa na walang Diyos. Sino po ba? Ano po bang bansa yun? Number 1 yung China. Iba yung kanilang Diyos. Mga imahe, mga rebulto, mga Buddha. Yung Russia, wala silang paniwala na may amang Diyos. Yung North Korea, yung Brazil, ngayon sa Brazil, hinawakan na ni Satanas ang kaisipan nila. Hanggang ngayon sila'y lumalakad sa kanilang mga daanan, nagparid sila. Hawak nila ang banner na may tatak, "We love Satan." At marami pang bansa. Yung ibang bansa, nagsisamba sila sa mga imahe na mga turo. Sa mga imahe ng mga mananap, mga animals. Hindi nila sinamba ang gumawa, ang nagbigay sa kanilang ng buhay at lakas. Ako'y magtatanong sa inyo mga kapatid. Sino po ba ang nagbigay sa ating buhay at lakas? Pakisagot. Ang amang Diyos. Hindi sila maniwala. Maraming mga bansa na hindi naniniwala na mayroong amang Diyos na nasa langit. Sa panahon po ba ni King Solomon, si King Solomon ba ay hindi sumasamba sa ating amang Diyos? Sumasamba po si King Solomon. Kung kayo'y nagbabasa sa King James Version, sa Hari
noong ipagamit pa ang Bible. Nagtayo si Solomon ng kanyang palasyo. At nagtayo din siya ng bahay dalanginan. Ano po ba itong bahay dalanginan? Bahay sambahan. Noong si Solomon, dahil po sa kanyang karunungan at kanyang kapangyarihan sa kanyang mga kayamanan, nagkakasala si King Solomon. Nag-aasawa siya ng mahigit 1,000 babae. At siya'y sumama sa kanyang mga babae. Biro mo, yung mga babaeng naging asawa niya ay mga mayayaman din. Anak ng mga hari, mga king. Noong dinala na si King Solomon na sumamba sa toro, galit na galit ang ating amang Diyos. Noong dinala na si Solomon na sumamba sa Diyos-Diyusan ng Ehipto na si Baal. Itong si Baal, ang ulo niyan ay kabayo, pero ang kanyang kamay at paa ay tao. Lalo nang nagagalit ang ating amang Diyos kay Solomon. Biro mo, sa harapan ng kanyang palasyo, sa harapan ng kanyang kaharian, gimudmud siya. Ang kanyang mukha, hinambalos ng ating amang Diyos doon sa lupa. Sapagkat, tandaan nyo kaibigan, kapatid, ang tao mula sa alikabok, mula sa lupa. Doon nag-umpisa ang sakit ni King Solomon. Kahit saan na siyang dako magpunta, kahit saan bansa na siya magpunta, gusto kasi siyang makarelax ang kanyang katawang lupa. Yun po ang dahilan na nag-reincarnate si King Solomon sa 71 ka mga tao sa iba't ibang bansa sa buong daigdig. Gusto kasi siyang magbago. Namatay siya na hindi nakahingi, hindi siya humingi ng kapatawaran sa kanyang mga ginawang kasalanan sa ating amang Diyos. Yun po bang 71 ka mga tao nga doon si King Solomon nag-reincarnate? Sila po ba ay nakatupad? Hindi po. Sila po ay nangamatay lang. Ang iba, hindi nila alam kung ano ang dapat nilang gawin. Kung sino yung mga tao na kanilang maririnig. Ang iba, nagpakamatay sa sobrang paglalasing. At ika-72 ako. Ikailan?
72 ako. Ngayon, ito ang sasabihin ko sa inyo. Handa akong gampanan ko ang aking tungkulin sa pagtuturo sa inyo. Wala akong itinurong mga mali, mga kasamaan, kundi ang aking mga itinuturo ang pagbabagong buhay. Iwanan na yung mga gawain na mga masasamang gawain. Tumigil na sa paggawa ng mga kasamaan. Alam po natin, alam na ninyo kung ano iyon. Bakit hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa? Bakit hanggang ngayon ikaw ay gumagawa pa ng mga masasamang gawain? Bakit ngayon gusto mo magkaroon ng another million? May 1 million ka naman. Ang lihim na dikta ni Satanas sa kaisipan ng tao, hindi ninyo malalaman. Kasi ang kaisipan ng tao, dalawa po yan. May negative at mayroong positive. Ang mga negative, dikta yun na lihim ni Satanas. Ang yung positive, yun ang sa ating Panginoong Hesukristo. Yun ang kautusan ng ating Amang Diyos. May mga relihiyon ngayon na nagsasabi sila, Lord God. Hindi mo dapat tawagin ang ating Amang Diyos na Lord God. Ang dapat itawag mo sa Kanya, God the Father. Maraming mga relihiyon dyan. Alam po ba ninyo ano ang nangyayari sa Papa sa Roma noong nag-agabuhay na siya? Ano ang sinabi niya? Ang lahat na nakasulat daw sa Bible ay puro mga kasinungalingan. Kasi alam ng Papa sa Roma na ang Bible ay matagal na po nag-iistadihan ng mga Bible scholar. At alam ng Papa sa Roma, sa panahon pa nga ni Daniel, may mababasa kayo? Daniel 12:4. Ano ang sabi ng ating Amang Diyos? Daniel, huwag mo nang gamitin ang Biblia. Takupan mo ng Biblia. Padlakan mo na ito. Hanggang pagdating ng sanglibutan. Sa katapusan ng sanglibutan. Ang ibig sabihin hanggang. Nandito pa ang sanglibutan na ito. Pero ano ang ginagawa ng iba't ibang relihiyon? Patuloy sila. Ang sabi nila, kung hindi kami maggamit ng Biblia, wala kaming pira. Ngayon, di ba nagsabi ako sa inyo nung una pa, sa panahon pa ni Rodrigo Roa Duterte, siya pa ang ating Pangulo ng ating bansa. Di ba nagsasabi na ako sa inyo na reincarnated yun si Rodrigo Roa Duterte? Nasa kanya si Senyor San Miguel. Hindi sila maniwala sapagkat ang katawang lupa ni Duterte ay
may mga pagmumura kasi na ginagawa ni Duterte. Ang sabi nila, kung totoo pa itong sinasabi sa taong ito, na si Rodrigo Roa Duterte ay reincarnated people, bakit nagmumura itong tao na ito? Hindi lang ninyo alam. Ano ang sabi ni Habakuk? Ang sabi ni Habakuk, kayong lahat gumagawa, gusto ninyo maangkin ang buong daigdig, ang buong sanglibutan, para maangkin ninyo ang buong daigdig, alang lamang para lamang sa inyong sariling kagustuhan. At sabi ni Habakuk, may isang tao, reincarnated people, ang ibig sabihin, na darating si San Miguel na siyang magliligtas sa mga banal na mga tao. Di ba marami ang natulungan ni Duterte? May mga, nung una, ang mga bata pa, kinikidnap nila dahil sa druga. Yung mga bata, ang mga kidney nila, gipangbinta nila, yung mga lamang loob, gipangbinta nila, dahil lang sa druga. At nagpalabas ang isang mambabatas na yung tinatawag na child abuse. Sino ang mambabatas na yan? Alam natin, si Kiko. Ngayon, ano ang ginawa ng kanyang asawa? Umiiyak na lamang. Sa panahon na si Digong pa ang ating Pangulo ng ating bansa, galit si Digong sapagkat ang mga bata ay ginawa nila na utusan para magbinta ng mga droga. Sa si Digong pa ang ating presidente, hindi man lahat nawawala, pero naiibsan talaga. Marami ang mga nasa droga na, umiiyak sila. Kung wala pa daw si Tatay Digong, hindi daw sila magbago sa kanilang buhay. Pero anong ginawa sa administrasyon ngayon? Kinasuhan nila, kinidnap nila si Rodrigo Roa Duterte, dinala nila doon sa Hague, Netherlands. Pero hindi lang ninyo alam. Sasabihin ko ito sa inyo para malaman ninyo. Wawasakin talaga ni San Miguel iyong Netherlands, yung Hague na yan, yung ICC na yan, ang lahat ng mga tao, mga bansa na gumagawa ng mga kasinungalingan, mga kasalanan, wawasakin iyan. May mga ama ngayon bumabalik sa droga, yung mga drogista. Gipangrip nila ang kanilang mga anak at namatay. May mga anak naman na nagdruga. May anak na humihingi ng pira sa kanyang ina ay hindi nakapagbigay, pinatay niya
ang kanyang ina. Pinatay niya ang kanyang lula para makapagbili ng droga. Yung nga ang sinasabi ko sa iyo. Kaibigan, kapatid, kayong lahat na nandito ngayon, kayong lahat na nakikinig, tulungan po ninyo ako. Ipanalangin po natin sa ating Amang Diyos na sana makadaig, manalo ang Duterte, ang PDP laban, hindi sila manalo yung mga taong gumagawa ng mga kasalanan, mga kasamaan, mga kasinungalingan. Iyon talaga ang nangyayari sa administrasyon na ito ngayon. Nasaan na yung 2,500 na project, flood control project? Wala. Wala kayong makita. Maraming bilyon-bilyon na mga pira. Pira yan na hindi sa inyo. Pira yan ng taong bayan. Ninakaw ninyo. Mga magnanakaw kayo. Nung ako'y nanalangin nung una na sana aprubahan ang Maharlika. Naaprubahan ang Maharlika. Maraming pera nasa Maharlika. Kasi gusto ko matulungan ang mga tao. Marami kasi ang mga taong mahihirap dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Ngayon nakita ko nga ang kuryente, napakataas, napakamahal sa singil ng kuryente. At ang dalangin ko? Amang Diyos, sana bumaba ang kuryente. At dito sa Mindanao, nandito yung Maria Cristina Falls, nga nandyan kumuha ang source ng kuryente. Ngayon, itong Habunga, mainit. Nagkukuha sila ng tubig. Nandyan ang kuryente. Pero ano ang ginawa nila? Ninakaw din nila at ipinasa nila sa tinatawag na cooperative. Ang ibig po bang sabihin ng cooperative, ang bawat isang gumagamit ng kuryente, ang ibig sabihin, may discount ka. Hindi nila binigay sa tao. Pinataasan pa nila. Sila, mga tao, maginiktahan ni Satanas. Kasi itong si Satanas, gusto niya maghirap ang tao para gumawa ang tao ng mga masasamang gawain para siya ay mabuhay.